Ngayong taon, kahit hindi pa kalahati, marami ng misteryong di pa nare-resolve, gaya ng mga nawawala, di malutas na pagnanakaw, at archaeological na tuklas na walang paliwanag. Bago matapos ang taon, posibleng masolusyonan ang ilang kaso, ngunit sa ngayon, tuloy pa rin ang pagsasaliksik para hanapin ang mga sagot na hanggang ngayon ay mailap pa rin. Bilang 10. Si Ashante Ruth, 42 mula Palestine, Texas, ay hindi na nakita o narinig ng kanyang mga kaibigan o pamilya mula Marso 2026. Bukas pa ang kaso niya pero konti lang ang palatandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Tulad ng madalas mangyari sa mga investigasyon ng mga nawawalang tao, si Ashante ay namumuhay sa isang negatibong kapaligiran ayon sa paglalarawan ng kanyang pamilya. Nabahala ang pamilya niya sa kalusugan at kaligtasan niya, kaya nagpa siya silang makialam. Noong Marso, 3 nagmaneho ang pinsan niya mula Fortney papuntang Palestine para tingnan ang pamumuhay ni Ashante. Naisip niyang ilayo siya sa ganoong lugar, kaya inalok siyang sumama pabalik sa Fortney para makita ang iba nilang pamilya. Hindi pa rin siya kung pumayag siyang sumama dahil emosyonal at magulo ang biyahe pabalik sa Fortney. May naniniwala na gusto niyang manatili at ang pakikialam ng pamilya ang sanhi ng kanyang galit, ngunit puro haka-haka lang ito. Sinabi ng kanyang pinsan sa pulisya na matapos niya itong sunduin, nagpunta sila sa isang McDonald's restaurant para kumain. Habang nandun sila, masaya at magaan ang pakiramdam niya. Nagkwentuhan at nagtawanan sila bago umalis. Nag-iba ang lahat pagdating nila sa Fortney. Nalaman na nainis si Ashante sa isang bagay at umalis siya ng apartment nang hindi sinasabi kung ano ang plano niya. Tinawagan agad ng pinsan niya ang pulis na agad pumunta sa lugar. Nahanap nila siya at pagkatapos siyang kausapin ng ilang sandali, umalis na rin sila dahil hindi na siya mapipilit na bumalik sa apartment. Ginawa pa rin niya ito at dumating siya roon ng alas 4:30 ng umaga. Nakita siya sa parking lot nung gusali noon at ayon sa mga saksi, umalis din siya pagkatapos. Huling beses na siyang nakita at agad muling kinontak ng pinsan ang pulisya nang hindi na siya matagpuan. Sa pagkakataong ito, nag-file na ng ulat ng nawawalang tao, ngunit kahit na masusing hinaluhog ang paligid, wala pa ring anumang bakas niya ang natagpuan. Hinaling ng pulisya na lumantar ang sinumang nakakita kay Ashante para matukoy ang kanyang huling galaw at makatulong sa kanyang paghahanap. Umasa pa rin ang pamilya niya na matatagpuan siya balang araw dahil walang palatandaang masama ang nangyari sa kanya. Samantala, inilabas na ang paglalarawan kay Ashante. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay may kayumangging buhok at kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 7 pulgada, at may timbang na humigit kumulang 160 na libra. Makikilala rin siya sa tattoo ni Betty Boop sa kanyang kaliwang braso na kulay baby blue. May mga tattoo siya ng 3 pangalan na may pakpak sa kanang braso. Nang umalis siya ng apartment, suot niya ang pulang t-shirt na may hiwa, itim na jacket na may balahibo, lilang Rugrats Capri joggers at itim na sapatos. May dala siyang fanny pack na nilalagyan niya ng ID ayon sa pamilya niya. Ang sinumang may impormasyon na maaaring makatulong sa kanyang pagkakatagpuan ay hinihiling na makipag-ugnayan sa opisyal na Precinct 2 ng Kaufman County Constable sa 463,764,600. Banggitin ang agency case number 260,320. Ang case number niya ay MP 156235. Bilang siyam. Ayon sa pamilya ni Jennifer McCormick, 55 maaring may crisis siya sa kalusugan ng pag-iisip dahil hindi niya karaniwang iniwan ang bahay nang hindi nagsasabi ng plano. Ang pinaka nag-aalala sa lahat ng kasangkot sa kaso ni Jennifer ay ang katotohanang umaasa siya sa tulong ng kanyang pamilya dahil siya ay may high-functioning Down syndrome. Ibig sabihin, kahit kaya niyang gawin ang karamihan sa araw-araw na gawain, maaring mahirapan siyang alagaan ang sarili nang walang tulong. Dahil dito, sinabi ng mga investigador na napakahalaga na siya ay matagpuan agad upang maibalik siya sa kaligtasan ng kanilang tahanan sa 8,000 block ng West Walumpu Drive sa Alamo Township, Michigan.
Naniniwala ang pamilya niya na umalis siya ng bahay bandang 5:30 ng hapon noong Mayo 13, 2026 at labis silang nag-alala nang hindi siya nakauwi. Nakipag-ugnayan sila sa pulis at ipinaliwanag na madaling mapahamak si Jennifer kaya agad nagsimula ang investigasyon. Ayon sa kanila, maaring naini siya dahil may nagbago sa kanyang routine kaya siya umalis ng bahay nung araw na iyon. Idinagdag din nila na wala namang naging problema sa pamilya tulad ng pag-aaway o pagtatalo na maaring nakaapekto sa kanya. Nang hindi nila makita si Jennifer, hiniling ng mga investigador sa komunidad na magbantay at agad iulat kung makita siya. Hiniling din na suriin nila ang security footage, labas ng gusali, bodega, bakuran at iba pang posibleng pinagtaguan ni Jennifer. Sinabi ng kapatid ni Jennifer na kasama niya sa bahay na umalis siya ng 90 minuto para mag-asikaso ng isang bagay. Naiwan si Jennifer mag-isa sa bahay pero pagbalik niya, hindi na niya ito makita. 3 oras nang hinanap si Jennifer bago nagdesisyong tawagan ang pulis. Walang cellphone si Jennifer kaya hindi siya matrack sa paraang iyon. Hindi nagamit ni Jennifer ang mga credit card mula nang mawala siya, kaya mas nag-aalala ang lahat dahil inaasahang gagamitin niya ito para sa pagkain o matutuluyan. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Jennifer, nagsama-sama ang komunidad at nag-organisa ng paghahanap kahit na malakas ang ulan sa lugar. Maraming ektarya ang nasuyod pero walang natagpuang bakas ni Jennifer o anumang palatandaan kung nasaan siya. May mga sabi-sabi na baka naglakad-lakad lang siya at naligaw kaya hindi na niya nahanap ang pauwi. Hindi pinaghihinalaan ang anumang masamang nangyari sa kanyang kaso at nangako ang kanyang pamilya na patuloy siyang hahanapin hanggang makakuha sila ng kasagutan. Inilarawan si Jennifer na may kayumanging buhok at asul na mga mata, may taas na 4 na talampakan at 8 pulgada at may timbang na 150 libra. Huling nakita si Jennifer na nakasuot ng pulang sweater, itim na pantalon at bolta. Sabi ng kapatid niya, may dala siyang itim na pitaka at plush toy na Minnie or Mickey Mouse. Kung ikaw o may kakilala kang may impormasyon kung nasaan si Jennifer, hinihikayat kang makipag-ugnayan sa Kalamazoo Dispatch Authority sa 269-400-88-811, numero 8. Karaniwan ng matagpuan, walang laman ang sasakyan ng nawawalang tao pagkalipas ng ilang panahon ng pag-uulat ng pagkawala. Sa ilang kaso, ang pagkakatuklas ng sasakyan ay mas nagdudulot ng pag-aalala at dagdag na tanong tungkol sa nangyari sa kanila. Ito mismo ang nangyari sa kaso ng pagkawala ng 38 taong gulang na si Lee Berhard Longmire Jr. na taga Muskegon, Michigan at hindi na nakita mula pa noong Pebrero ng 2026. Noong Pebrero 28, nagpalipas ng oras si Lee sa bahay ng kanyang kasintahan sa Muskegon, huling beses siyang nakita. Sabi ng kanyang kasintahan, sumakay siya sa jeep at sinabi na pupunta siya sa bahay ng lola niya. Hindi pa rin alam ang nangyari kay Lee matapos siyang umalis. Hindi siya nakapunta sa bahay ng lola niya at hindi na rin nagparamdam sa kaibigan o pamilya mula noon. Labis na nag-alala ang mga investigador at pamilya niya sa mga sumunod na nangyari. May sabi-sabi na masama ang dahilan ng kanyang pagkawala pero wala pang patunay. Bandang 11:00 ng gabi kinabukasan, ika-1 ng Marso natagpuan ang jeep ni Lee malapit sa Peck Street at East Norton Avenue at napag-alaman na sinadyang sunugin ito ng isang tao. Pagkatapos ng nakababahalang tuklas, masusing hinalugog ang paligid, ngunit walang natagpuang bakas ni Lee o palatandaan kung saan siya nagpunta. Nang tanungin kung maaring umalis siya ng kusa, sinabi ng kanyang pamilya na hinding-hindi niya gagawin yon dahil kakapanganak lang ng kanyang anak at hinding-hindi niya iiwan ang sarili niyang anak. Dagdag pa nila, wala siyang ipinakitang sinyalas ng pagkabalisa, galit o kakaibang ugali bago nawala, kaya lubos ding naguguluhan sila at ang mga pulis sa kanyang pagkawala. Gumamit ng drone at sumama ang mga voluntaryo sa mga pulis para hanapin siya, ngunit wala nang ibang natagpuang palatandaan kung nasaan siya. Walang naging aktibidad sa kanyang mga social media account mula noon araw ng kanyang pagkawala at hindi rin siya nag-report sa kanyang unang shift bilang DoorDash driver gaya ng inaasahan.
Ayon sa pinsan ni Lee, maganda ang pakiramdam niya noon huli silang nag-usap, kahit sandali lang dahil nasa daddy-daughter dance sila. Walang alam na problema si Lee, kaya lalong nakakalito nang matagpo ang abandonado at nasusunog ang kanyang sasakyan. Hiniling ng pulisya sa mga tao sa paligid na iulat agad kung may makikita silang si Lee at lumapit kung meron silang anumang impormasyon na may kaugnayan sa kanyang kaso. Wala pa ring natatanggap na impormasyon pero mataas pa rin ang pag-asa na siya'y matagpuan. Inilarawan si Lee na may itim na buhok at kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 10 pulgada at may bigat na 200 at 30 libra. Pag-alis niya sa bahay ng kasintahan, suot niya ang itim na hooded sweatshirt, puting Nike na sapatos at puting t-shirt. Ang sinumang may karagdagang impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa Norton Shores Police Department sa numerong 23-17-22-69 at banggitin ang agency case number na NS-26-0-1265. Ang case number 9 Lee IMP is 563 Siam. Numero 7. Taon-taon milyong-milyong dolyar na halaga ng pera, alahas, likhang sining at artipakto ang nawawala dahil sa hindi nare-resolve ang pagnanakaw. Isang pagnanakaw sa Magnani Rocco Foundation sa Parma, Italy ang nagdulot ng malaking pagkalugi para sa 2026. Naganap ang pagnanakaw noong Marso 22 at tumagal ng 3 minuto. Pinasok ng mga magnanakaw ang isang pribadong rural na museo noong gabi at ninakaw ang mga likhang sining na Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne at Henri Matisse. Ayon sa mga kawani ng museo, profesional at organisado ang pagnanakaw at mas marami pa sanang nakuha kung hindi agad rumisponde ang mga awtoridad. Panggalawang beses na itong pagnanakaw sa loob ng maikling panahon, ilang buwan lang matapos ang pagnanakaw sa Louvre Museum kung saan mahigit $100 milyon na halaga ng alahas ang natangay, kahit may mga naaresto na kaugnay dito. Ibinunyag ng otoridad na puwersahang pinasok ng magnanakaw ang Magnani Roccavia sa harapang pintuan ng museo. Pagkatapos, nagtungo sila sa unang palapag kung saan ninakaw nila ang 3 pinta mula sa isang French na art gallery. Buti na lang tumunog ang security system ng museo, kaya napahinto ang mga magnanakaw. Dahil dito, nabitawan nila ang ika-4 na pintang, tinatanggal pa lang bago tumakas. Lumabas sila ng gusali, dumaan sa hardin ng museo at tumalon sa bakod. Doon nawala ang kanilang bakas at hanggang ngayon hindi pa rin sila kilala. Hindi agad na iulat ang pagnanakaw dahil nag-alala ang mga tauhan ng museo na makasagabal ito sa investigasyon at umasang mahahanap agad ang mga salarin. Ngunit hindi ito nangyari. Matapos ang insidente, nalaman na ang 3 nawawalang pinta ay nagkakahalaga ng $10.3 milyong kung saan ang gawa ni Renoir ang pinakamahalaga sa 7 milyon at desperado ang museo na mabawi ang mga ito. Ang krimeng ito ay nagdulot ng pag-aalala para sa mga mas maliliit at pribadong pag-aari ng mga museo sa buong mundo. Dahil kadalasan ay wala silang mga sopistikadong security system na makikita sa mas malalaking institusyon. Mas mahigpit ang seguridad sa mga pangunahing pasukan ng mga ganitong museo, pero hindi gaanong protektado ang itaas na palapag. Dahil sa 2 magastos na pagnanakaw, nagsimulang mamuhunan ang ilang malalaking museo sa AI-powered na pagsusuri ng camera para matukoy ang anumang kahina-hinala o kakaibang kilos sa loob o paligid ng mga gusali. Isa pang dahilan ng mga pagnanakaw ay ang pagtaas ng mahigit 11% sa halaga ng impressionistang painting sa mga auction kamakailan. Nagiging kapaki-pakinabang ang pangganib dahil ang mga likhang sining ay naibebenta sa black market ng mahal. Isang art squad ang nag-iimbestiga sa pagnanakaw, ngunit hindi pa rin natutukoy ang mga salari. Bilang 6, si Johnny Dean Hamilton ay isang 73 taong gulang na lalaki na nawawala mula sa kanyang bayan sa Rodessa, Louisiana ng mahigit 4 na buwan. At ang kanyang mga mahal sa buhay ay desperado ng makabalita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Noong panahong iyon, si Johnny ay nakatira sa Rodessa Church Road at siya ay may-ari ng isang pulang 2001 Chevrolet pickup na madalas siyang nakikitang minamaneho sa paligid ng lugar. Bago siya mawala, nag-alala ang pamilya niya sa kalusugan niya sa pag-iisip dahil akala nila nasa unang yugto na siya ng demensya. Tuwing may taong may ganitong kondisyon na nawawala,
Napakahalaga na agad silang matagpuan dahil sila ay mahina at madaling mapagsamantalahan ng mga taong may masamang balag. Noon Enero 5, 2026 tiyak na nasa bahay si Johnny dahil may saksi na nakakita sa kanya bandang 12:45 nug. Pagkatapos, nakita siyang sumakay sa kanyang truck at umalis. At mula noon ay hindi na siya nakipag-ugnayan sa kahit sino mang kakilala niya. Hindi niya sinabi kanino man kung ano ang mga plano niya noong araw na iyon, kaya hindi alam ng mga autoridad kung saan magsisimula hanapin siya. Ipinaalam ng pamilya sa pulisya ang kalagayan niyang medical sa pagsumite ng missing person report, ngunit di pa rin tiyak kung kailangan niyang ng gamot araw-araw. May ilang saksi na lumapit upang iulat na sinabi ni Johnny sa kanila na maaaring magtuo siya sa Texarkana kung saan balak niyang magbenta ng ilang bakal na scrap, ngunit walang nakakatiyak kung gaano siya kaseryoso tungkol dito. Ang katotohanang nagpasya siyang umalis mag-isa gamit ang sasakyan mula sa bahay ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang mga mahal sa buhay dahil si Johnny ay karaniwang nagpapasama ng kaibigan upang magmaneho para sa kanya saan man siya pupunta. Dahil dito, may mga nagsasabi na maaring nalito siya noong araw na iyon at posibleng naligaw siya matapos umalis ng bahay. Lalong tumibay ang teoryang sinubukan niyang magmaneho papuntang Texarkana noong Pebrero 18 nang matagpuan ang pickup truck niya. Iniwan 40 milya mula sa bahay niya sa Nicks Creek. Dahil dito, masusing hinalugog ang 35 ektaryang kadapit na lupa, pero walang natagpuang palatandaan at hindi pa rin alam kung nasaan si Johnny. Sinabi ng kanyang anak na si Lasagna sa isang media outlet na inakala nilang mag-anak na lumabas lang siya para mag-asikaso ng isang bagay. Alam na lang nakipag-ugnayan siya sa kaibigan para ihatid siya, pero nang hindi pa rin makita ang track niya kinagabihan, nag-alala na sila. Dagdag pa niya, nang umalis siya ng bahay ng umagang iyon, inakala niyang naghihintay lang si Johnny sa kanyang kaibigan, pero umalis na siya bago pa dumating ang kaibigan niya. Sigurado siya na may isang tao sa lugar o malapit sa Texarkana na maaring may nakita at hinihikayat niya silang lumantad upang umusar ang investigasyon sa pagkawala ng kanyang ama. Inilarawan si Johnny na may puting buhok at kayumangging mga mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 11 pulgada at may bigat na 180 libra. Nang huli siyang makita sa bahay nila, suot niya ang dilaw na kamiseta na may asul na guhit at madilim na pantalon. Ang sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya o makakapagdagdag ng impormasyon sa kaso ni Johnny ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Sheriff ng Caddo Parish sa numerong 318-588-034. Ang pangalan niya at numero ng kaso ay MP100 at 54 MP100 at 54-300 at 33. Numero 5. Sa pagdaan ng mga siglo, nalito ang mga arkeologo sa ilang natuklasan nila, lalo na tungkol sa pag-iral at pamumuhay ng mga sinaunang sibilisasyon. May ilan na nagtayo ng mga estruktura na tila walang tiyak na layunin. Ang iba ay gumawa ng magagarang palayok at alahas gamit ang mga materyales na akalang wala pa noon. At ang iba ay tuluyang naglaho na walang paliwanag at hindi na nakita. Mas madalas mangyari ang ganitong tuklas kaysa akala ng marami, tulad ng misteryosong lagusan sa Jerusalem na natuklasan noong 2026. Ang mga arkeologo mula sa Israel Antiquities Authority ay nagsasagawa ng paghuhukay sa isang lugar malapit sa kibbutz na tinatawag na Ramat Rachel nang madiskubre nila ang isang lagusan sa ilalim ng lupa na nagmula pa libo-libong taon na ang nakalilipas. Isang bagong residential na komunidad ang nakatagdang itayo sa lugar na ito at ito sana ay binubuo ng mahigit 480 na mga bahay, mga komersyal na ari-arian at mga paaralan. Ngunit ang proyektong iyon ay pansamantalang ipinagpaliban habang pinag-aaralan pa ang lagusan. Pagkatapos ng pananaliksik, ang lagusan ay malamang na maging isang arkeolohikal na parke sa bagong komunidad kung saan matututo ang mga tao tungkol sa mga tuklas noong sinaunang panahon. Naglabas na ng impormasyon ang mga autoridad tungkol sa natuklasan. Ayon sa kanila, ang lagusan ay nasa 165 tanambakan ang haba. Ngunit hindi pa natutuklasan lahat dahil may mga bahagi itong gumuho at nililinis pa sa debris. Sa bungad, may hagdang bato sa mismong bato at sa loob ay natagpuan ang makapal na patong ng siksik na lupa.
May bahagi ng Lagusan na 15 talampakan ang taas at 10 talampakan ang lapad, kaya't madaling makadaan dito nang hindi umuyuko. Makikita sa mga pader ng Lagusan ang ebidensya ng teknik sa pagputol ng bato na nangangailangan ng mahabang panahon at husay para matapos. Kapanapanabik ang tuklas na ito at kailangan pa ng pag-aaral dahil hindi pa alam ng mga eksperto kung para saan at sino ang gumawa ng Lagusan. Iminungkahi na ito ay ginamit bilang sistema ng tubig sa ilalim ng lupa para marating ang bukal sa ilalim ng lupa. Pero dahil walang ginawa para pigilan ang pagtagas sa mga pader ng Lagusan, mukhang hindi ito kapanipaniwala. Wala ring natuklasan ang mga pag-aaral na anumang bukal sa ilalim ng lupa sa lugar at wala ring ebidensyang natagpuan na may tubig na dumadaloy sa Lagusan noon. Ang susunod na mungkahi ay ginamit ito para sa mga layuning pang-agrikultura. Hindi sang-ayon ang karamihan sa eksperto sa teoryang iyon dahil masyadong malaki ang Lagusan at hindi ito magagamit sa industrial na kapasidad. Dahil dito, iisa na lang ang natitirang kapanipaniwalang teorya para sa mga eskolar. Naniniwala sila na ang sinumang naghukay ng Lagusan ay maaring nagtatangkang marating ang isang ilalim ng lupa na may chalk na maaring gamitin sa paggawa ng mga materyales sa pagtatayo o paggawa ng apog. Sa ngayon, sabik na naghihintay ang mundo ng arkeolohiya na malaman pa ang tungkol sa Lagusan. Sa dagdag na pananaliksik, madadama natin kung sino ang nagtayo at para saan ito ginamit. Bilang 4. Kapag may natuklasang archaeological, madalas na ang kaya lang gawin ng mga eskolar ay magpalagay kung para saan ito ginamit o ano ang kahulugan nito sa mga taong nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas. Ganyan ang kaso sa isang natuklasan sa gitnang Ehipto na ikinalito ng mga historiador. Natuklasan ito ng kuponang Egyptiano-Dominicano ng mga arkeologo habang nahuhukay sa Ptolemaic Minerva Temple sa Alexandria. Habang nagsasaliksik sa lugar, nagulat sila nang matagpuan ang 13 mummy na lahat ay may gintong tila na inilagay sa kanilang mga bibig nung sila ay inilibing. Natagpuan sila sa mga libingang batong inukit, isang kilalang kaugalian sa sinaunang Gresya at Roma. Nang buksan ang mga libingan, nadismaya sila sa kalagayan ng mga mummy. Ngunit nagulat sila na bawat isa ay may gintong dila na sinadyang ilagay sa bibig para sa isang tiyak na dahilan. Dapat tandaan na ang mga mummy na ito ay natagpuan kasama ng 39 na iba pa, na wala ni isa man sa kanila ang may gintong dila. Tinatayang 2,000 taon na ang mga labi at nagpapasalamat ang mga mananaliksik na hindi ito nadiskubre ng mga magnanakaw dahil baka ninakaw, tinunaw at ipinagbili na ang mga gintong dila. Kung nangyari ito, hindi natin malalaman ang tungkol sa mga dila at wala sanang pananaliksik kung bakit naging karaniwan ang kakaibang kaugaliang ito libu-libong taon na ang nakalipas. Ang pinakamalamang na paliwanag dito ay naniniwala ang mga sinaunang Ehipsyo na ang paglalagay ng gintong anting-anting sa dila ng isang namatay ay magbibigay daan sa kanila na makapagsalita kay Osiris, ang Diyos ng daigdig ng mga patay at ang hukom ng sinumang dumarating doon. Talagang nakakaintriga ang mga dila pero may ilan pang ibang mga artipakto na natagpuan din sa lugar. Kasama sa mga inalis mula sa libingan ang ritual na teksto, dikang sining, inskripsyon, scarab, anting-anting, garapon at iba pang gintong gamit gaya ng gintong kuko. Nakakita rin sila ng 4 na sarcophagus, lahat ay buo at gawa sa batong apog. Pinaniniwalaan na sa karagdagan pag-aaral, ang mga bagay na ito ay maiugnay sa mga panrelihiyong gawain noong panahon ng Ptolemaic. Natuwa ang mga mananaliksik sa pambihirang tuklas at pinanggit nilang lalong bihira na makahanap ng ginto sa libingan sa makabagong panahon. Kadalasang mga magnanakaw ng libingan ang unang nakakakita sa mga lugar na ito at kinukuha agad ang anumang bagay na pwedeng ibenta. Marami sanang mahahalagang tuklas tungkol sa sinaunang Ehipsyo ang nawala dahil sa ganitong gawain, kaya mas naging mahalaga ang pagkakatuklas ng mga gintong dila. May mga likhang sining sa tabi ng libingan na nagpapakita ng pamilya sa harap ng mga Diyos ng Ehipto. Si Nut, diyosa ng langit, ay ipininda sa kisame ng silid kasama ng mga bituin at bangkang may mga Diyos. Tungkol naman sa kung sino ang mga tao nasa loob ng libingang ito, tanging hula lamang ang maaring gawin ng mga eksperto.
Posible na ang mga nilagyan ng gintong tila ay mas kilala o prominente sa lipunan noong panahon na yon, ngunit nananatili pa rin itong haka-haka. Pag-aaralan pa ang lugar na ito sa mga susunod na panahon. Sa pag-asag, mas marami pang matutuklasan ang mga iskolar tungkol sa komunidad na ito at sa kanilang mga ritual ng paglilibing, pati na rin sa kanilang mga gawaing panreliyon. Ngunit sa ngayon, nananatili itong isang misteryosong lugar na mas maraming tanong kaysa sagot ang naibibigay. Numero 3. Maraming pamilya sa mundo ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga relihiyosong kulto. Noong 2016, naniwala ang pamilya ni Lisa Weiss, isang Aleman, na ganito rin ang nangyari sa kanya, dahilan kung bakit 7 taon na siyang hindi na nakikita o naririnig. Noong 2011, 30 taong gulang si Lisa nang magpunta siya sa Kerala, India at hindi na siya nakabalik. Noong panahong iyon, nagsimula na siyang dumalo sa mga pagtitipon ng Ahmadi Relihiyon ng Kapayapaan at Liwanag. Isang sektan ang punong tanggapan ay dating ampunan sa Crewe, England. Nang iulat ng kanyang pamilya na siya ay nawawala, nakilala siya bilang miyembro ng grupo at mula noon, ang sekta ay naging sentro ng investigasyon ng German National Police na nagsimula ng isang investigasyon na tinawag na Operation Decker. Ang pangalan ay tumutukoy sa isang individual mula Ireland na nagparatang laban sa grupo, ngunit hindi pa inilalabas ang detalye sa publiko. Ngunit sa panahon ng operasyon, mga individual mula sa loob ng sekta ang naging target, ngunit nananatiling hindi alam ang mga detalye ng investigasyon. Nang tanungin ang sekta tungkol sa pagkawala ni Lisa, sinabi ng mga miyembro na wala silang impormasyon, ngunit hindi nila direktang sinabi na wala siya sa kanila. Tinutukoy lang nila ang pagkawala niya na sa kanilang pananaw ay hindi naman talaga nangyari dahil naniniwala silang nasa tamang lugar siya. May ilang miyembro na tumangging makipagtulungan sa mga autoridad. Karaniwang ugali ng mga kulto na ginagawa ang lahat para hindi mabunyag ang kanilang gawain. Noong 2020, sinalakay ng pulisya ang punong tanggapan ng grupo sa Crewe. Nang malaman ito ng dating asawa ni Lisa na si Abdel Rahman Hashim, umasa siyang magkakaroon na siya ng balita tungkol sa kanya at masasabi na rin sa kanilang mga anak kung ligtas siya o hindi. Sinabi niya sa pulisya na huling nakatanggap ng balita ang mga anak niya mula kay Lisa nang magpadala siya ng email mula sa kanyang hotel room sa India, kung saan sinabi niyang mahal na mahal niya ang mga ito at idinagdag pa na sila ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at paboritong tao sa buong mundo. 2 araw matapos maipadala ang email na iyon, hindi na siya makontak at mula noon ay hindi na siya nagkaroon ng komunikasyon sa kahit sinong miyembro ng kanyang pamilya. 12 ang inaresto sa pagsalakay sa punong tanggapan. May mga kinasuhan ng human trafficking at sa pilitang pagpapakasal at ang iba naman ay ng makabagong pagkaalipin at mas mabigat pa. Pinalaya silang lahat matapos magpiyansa at karagdagang investigasyon ang tutukoy kung may iba pang maaaresto at kakasuhan. Umasa si Abdel Rahman na magbibigay linaw ang mga investigasyong ito sa pagkawala ni Lisa dahil hindi pa rin tiyak kung naroon siya noong raid. Ayon kay Abdel Rahman, noong 2018, gusto nang iwan ni Lisa ang kulto at magbagong buhay sa Alemanya. Napag-usapan pa nilang lumipat sa isang bansa para magkasamang alagaan ang mga anak nila. Pero pagkatapos nun, bigla siyang nawala sa India. Na-deactivate ang kanyang email at mula noon ay wala ng balita o muling nabuksan ang kanyang telepono. Hindi nagalaw ang perang pinadala ng kaibigan at nanatiling walang galaw ang kanyang mga bank accounts sa loob ng 7 taon. May nagsasabing hawak siya ng sekta laban sa kanyang kagustuhan. Pero dahil walang patunay, umaasa pa rin ang pamilya niyang siya'y matagpuan at maibalik sa mga anak niya. Pangalawa, kamakailan naging karaniwan ang usapan tungkol sa extraterrestrial dahil sa mga pahayag ng gobyerno ng Estados Unidos kabilang si Pangulong Donald Trump. Dahil dito, mas marami nang naniniwala na totoo sila at matagal nang bumibisita sa daigdig. Samantala, hindi pa rin humihinto ang tuloy-tuloy na paglabas ng mga video na nagpapakita ng mga kakaibang ilaw sa kalangitan na lalo pang nagpapainit sa mainit ng debat na ito. Naglabas ang gobyerno ng libu-libong file tungkol dito. Kadalasan may kasamang video mula sa militar na guluhan sa kakaibang bagay at sila imposibleng galaw ng mga ito.
Isang partikular na video na nilabas sa publiko noong 2026 ang naging usap-usapan sa internet, lalo na dahil ang hugis ng bagay na ito ay kakaiba kumpara sa mga naunang ulat na katulad nito. Kinunan ang video mula sa US military platform gamit ang infrared camera. Dahil kakaiba ang video, agad itong ipinadala sa All-Domain Anomaly Resolution Office para suriin, pero hanggang ngayon wala pa ring paliwanag. Ang video ay 1 minuto at 46 na segundo at nagpapakita ng bahaging may contrast na hugis walong tulis na bituin. Sinikap ng camera operator na mapanatili ang bagay sa frame at nakafocus at napansin nilang may bakas itong iniiwan habang gumagalaw. May ilang nagpalagay haka na ito ay init mula sa propulsion system na lumalabas sa infrared camera. Pero dahil kakaunti lang ang impormasyon na ibinigay tungkol sa footage, nananatili lang itong isang teorya. May kasamang tala ang footage na nagsasabing ito ay para lamang sa kaalaman at sinumang makakapanood ng video ay hindi dapat bigyang kahulugan ang anumang bahagi ng paglalarawan bilang isang analytical na paghatol, konklusyon ng investigasyon o tiyak na katotohanan. Patuloy pa rin ang mainit na diskusyon tungkol sa bagay na iyon. Pinakakaraniwang suhestiyon ay isa itong sasakyan mula sa ibang planeta na nakunan ng camera kahit kakaiba ang hugis na hindi pangkaraniwan sa ganitong obserbasyon. May iba naman na naniniwala na baka isa lang itong karaniwang bagay pero wala pang nakakapagpatunay kung ano talaga ito o kung ano ang ginagawa nito nang makita ito ng mga tauhan ng militar. Numero 1. May ilang pag-usad na sa investigasyon tungkol sa pagkawala ng 36 anyos na si Tamara Donhill na kilala ng kanyang pamilya bilang Dawn na nawala sa Ocean Shores, Washington noong 2026 pero hindi pa rin siya natatagpuan. Noong Marso 2026 nakipag-date si Dawn kay Kendrick Bruce na nakitang kasama niya noong 3 ng buwang iyon. Kinabukasan, nagpasya siyang tapusin ang relasyon nila ayon sa pamilya at pagkatapos ay misteryosong nawala. Dahil hindi niya ugali ang hindi makipag-ugnayan sa pamilya at kaisa-isa niyang anak, agad silang nag-alala sa pagkawala niya at tinawagan ang pulisya para i-report na hindi siya umuwi. Sa investigasyon, nakita sa records na ang huling aktibidad ng kanyang telepono ay malapit sa Northwest Trek Wildlife Park, 24 na milya mula sa huling nakita siya sa Ocean Shores. Ang pamilya ni Dawn ay labis na nag-aalala habang iniisip nila ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit siya nawala. Noong Marso 20, tumaas pa ang kanilang pag-aalala nang may $150 na nailipat mula sa kanyang Cash App papunta kay Kendricks. Nahanap sila sa mga lugar na madalas puntahan ni Dawn pero wala silang nakita o nakatanggap ng ulat tungkol sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw bago natagpuan at sinuri ang inabandon ng sasakyan isang block mula sa kanilang bahay. Sa loob, nakita ng investigador ang mga debit card niya at pinunit ng larawan ng kanyang anak. Dahil sa bayad gamit ang Cash App, pinaghinalaan ng pulisya si Kendrick sa pagkawala niya at naglabas ng search warrant. Hinahanap ng KCM unit ang kanyang jeep at itinuro ng mga aso ang likurang upuan, pinto at cargo area na may nangyari doon. Sunod na hinalughog ang kanyang bahay, pati na ang kanyang mga electronic device at nagdulot pa ito ng mas maraming dahilan para mag-alala. Kasama sa kanyang internet history ang tanong kung paano patulugin ang tao, gaano katagal mabulok ang labi, at paano alisin ang biological material sa carpet. Nagsaliksik siya tungkol sa rigor mortis, kaya inisip ng mga investigador na tinatago niya ang isang seryosong krimen. Susunod, hahanapin sa apartment ni Dawn ang anumang pahiwatig kung ano ang nangyari sa kanya. Naglabas ng search warrant at natuklasan ng mga investigador sa apartment ang mga bahagi na may biological na material. Inaresto agad si Kendrick at kinasuhan sa pagkawala ni Dawn, pero hindi pa rin niya sinasabi kung siya ang may gawa o nasaan si Dawn. Nakakulong siya ngayon na may piyansan $2 milyong at malalaman lang sa hinaharap kung madaragdagan pa ang kaso habang tuloy ang investigasyon. Sabi ng kapitbahay, higit 1 buwan na hindi niya nakikita o nababalitaan si Dawn. Ayon sa mga kaibigan niya, magulo ang relasyon ni Dawn at Kendrick at sinaktan pa siya nito. Inakusahan siya ng pagpapadala ng text na nagpapanggap bilang si Dawn at napansing sobrang linis ng sasakyan niya nang makita ito matapos mawala si Dawn.
Haharap sa korte si Kendrick sa Hunyo, habang tuloy pa rin ang investigasyon. Kung sino man ang may karagdagang impormasyon tungkol sa kasong ito, ay dapat makipag-ugnayan sa Tacoma Police Department sa 253-287-4455. Banggitin ang 2-6-100-100-68 o direktang makipag-usap kay Detective Randy Frisbee mula sa Tacoma Police Department sa 253-571-5050. Maraming salamat sa panonood ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa susunod naming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo muli sa susunod.